Rizaan Nagarasa. First question po. Was there ever been a time where you experienced talking to an irate customer? How did you deal with the situation? Meron nung time na um, may kasi hindi kasi natin masasabi na okay yung mga customer. So may time na kulang pasok para ng customer, masasabi na agad natin na ayaw. Kasi iba-iba ugali ng tao. Like pagpasok pa lang dito, hindi na maayos yung pakikitungo dito. So minsan kasi, tawag doon, may init ulo nila. So as manager or as employee, so dapat habaan natin yung pasensya natin. Ibigay natin kung ano yung service na dapat na ibigay sa kanila. Has there ever been a situation in which your organization received negative feedback from your customer? How did you respond? Meron. May naging negative feedback kaming natanggap. Like yung yung sa mga quality ng chicken, kasi chicken yung namin. So hindi natin maiiwasan yung ganong scenario sa isang food industry. Kahit sa kahit sa malalaking corporate, like sa Jollibee. So hindi natin maiiwasan yun. Sa mga Jollibee nga, di ba, may mga nagiging issue. Sa mga sikat or sa kahit saan, may mga nagiging issue. So, ang nagiging feedback namin dyan is, so una, ina-empathize namin yung situation. So, at the same time, binibigay namin sa kanila yung, yung pagiging pasensyoso as part of this store. So, ganun yung way ng namin, pagtugon namin sa negative feedback. So, nagbibigay kami, ina-empathize namin yung situation nila. Ayun nga, inaayos namin yung service namin sa kanila hanggang sa masatisfy sila. Describe an example of a situation where you provided exceptional customer service. Yung example kasi doon na nabibigay namin is, ang pinakamalaking factor kasi dito yung attitude. Hindi lang naman sa service, kung paano natin sila i-provide yung mga food na order nila. Hindi lang naman doon, ang laking factor dyan yung attitude ng behavior ng tao. Kung paano natin sila i-handle, like pag-take ng order, gano'n. So hindi natin masasabi na exceptional yung customer service kapag nabigay na natin yung order nila. Hindi lang yun doon. So para sa akin kasi, ang pinakamalaking factor dyan is yung gawin na kung paano tayo makitungo sa kanila, kung paano natin sila i-assist or i-care. So, sa ganun, masasabi kong exceptional customer service yun kapag napoprovide ko ng maayos or naibibigay ko ng maayos yung treatment na maayos para sa kanila. Ayun yung exceptional customer service para sa akin. How does your company maintain customer satisfaction? Na-maintain namin yung customer satisfaction bukod sa maayos na service. Ayun nga, consistent kami sa pagiging disiplinado at the same time, behavior namin. So, para kasi sa akin, ayun nga, doon namin pinupus yung attention namin sa ugali ng mga staff. Kada nga nag-interview kami, ang lagi namin pinapaalala, di bali nang itapon mo yung skills mo, wag lang yung behavior mo. Kasi yung skills, pwede mo siyang matutunan anytime, pwede mo siyang ma-adapt. Kahit yung mga bata, kahit yung sanggol, kaya mo tutunan yung skills. Pero yung behavior, once na na-adapt mo siya sa isang environment, ang hirap na niyan baguhin, lalo na kapag kinalakihan mo na. So kung yung behavior mo bagsak, pumasok ka dito sa store namin, tapos behavior mo bagsak, mahirap na baguhin yun, kahit kami, mahirapan kami baguhin yun. So, sa part na yun, masasabi man natin masasatisfy ang customer kung ang treatment ng staff towards sa customer is bakit. Diba hindi? Kasi ang customer satisfaction, hindi lang siya nakapokus sa food quality. Kundi sa ugali din, kung paano kayo makitungo. Kaya, sobrang laking factor na. Importante din talaga ang behavior ng tao. What do you think are the most challenging part of being a manager? Ang pinaka-challenging part sa pagiging manager is yung operation ng buong store. Sobrang hirap. At the same time, estudyante rin. So, ang hirap din. So, hindi ka lang basta employee, working student, di ba? Hindi ka lang basta nag-aaral at nagtatrabaho kasi hawak mo yung buong operation ng store. Hawak mo yung yung mga staff. So, obligasyon mo sila. Kung ano man yung problema nila, harap ka. Ayun yung challenging part para sa amin.
Kasi ang daming operation nito, like yung mga stocks. So hindi madali yun, i-handle mo, tapos nag-aaral ka pa. So currently kasi fourth year college na ako. So medyo mahirap yung part na yun. Kung yung operation nito, like inventory, stock, tapos pasahod, payroll, mga issue nila, ayusin namin. So ang hirap nun bilang monitor. What are the problems you encountered with your staff? How did you deal with it? Ang problema kasi na-encounter ko sa mga staff is minsan talaga may time na hindi sila nagkakasundo. Kasi nga, iba-iba yung ugali. Kasi kahit sabi mo mababait sila, may part talaga na hindi sila nagkakasundo. Like, minsan kasi, may time na hindi nagiging collaborative yung workplace nyo. Ibig sabihin nun, hindi efficient yung store. At the same time, may part na puro malas papasok sa store kung ganun lang lagi mapapakita natin. Na hindi efficient, walang collaboration, walang cooperation sa mga staff. Then sa part na yun, may mga nakukuha kami, may mga nare-receive kaming complaint tungkol doon. So nag-gather kami, team as a team. So nag-uusap-usap kami, tinutuldukan namin yung mga issue. Nang sa ganun, masettle na agad. So ayun yung way para maano namin. Kung sakali magkaroon ako ng problema or magkaroon sila ng problema. Do you enjoy working in the food service industry? Why? Sobrang nakaka-enjoy, lalo na pag nagpo-provide ka ng service sa customer. Bukod pa din yung nag-aano ka ng mga pagkain. Sobrang nakaka-enjoy pag nag-aano ka. Kasi di ba nakaka-enjoy magluto? So, tapos nun, mini-maintain mo pa yung quality ng pagkain. So, na-enjoy mo siya sa part na gagawa mo na maayos yung trabaho mo. Nabibigay mo yung magandang output ng product, yung quality. What advice can you give to those students like me who are planning to have a career in the food service industry? Ang advice ko lang naman is mas maganda, good start talaga magnegosyo, hindi lang sa food industry. Kasi marami pang na dapat mong pasukan. So ako tulad ko, estudyante ako, hindi ko lang masasabi na successful agad ako. Hindi porke nag-handle or nag-operate nito. Hindi mo masasabing successful kasi marami pa akong dapat pagdaanan na wala pa ako sa kalingkingan ng mga malalaking businessman or mga business owner. So ang mapapayo ko lang naman is dapat malakas loob mo. Hindi pwede mahina loob. Kasi once na napasok ka dito sa industry na to, sobrang laking problema or maraming problema ang papasok sa'yo. Like, to the point na sobrang daming obstacles, barriers ang haharang sa'yo na ayun yung magiging way mo para ipagsak tong negosyo to or yung ginagawa mo. So, ayun yung kailangan talaga matibay ka or panatag or dedicated, committed ka talaga sa ginagawa mo. Nang sa ganun ma-pursue mo tong dream mo. So, yun naman. Thank you po. Haranas ka na ba pag-usap sa isang galit na customer? Paano mo ito ginagawa? Actually po, hindi po po nakaranas makipag-usap sa isang customer. Pero kung mararanasan mo man po, syempre po, kakausapin ko pa rin po siya ng malinaw. Ibigay ko pa rin po yung service na maayos, at attitude po na dapat, karapat-dapat para sa customer. Okay. Nagkaroon na ba ng sitwasyon kung saan nakatanggap ang iyong organisasyon ng negatibong feedback mula sa iyong customer? Paano ka tumayo? Yes po, and kada po mangyayari, humingi po rin kami ng pasensya sa naging customer namin. Pinapalit lang po namin yung chicken na siniserve natin sa akin. Para po mas maayos yung pagkakas. Number 2, maaari mo bang ilarawan ng isang halimbawa ng isang sitwasyon kung saan nagbigay ka ng pagbibilang servisyo sa customer? Parang sa akin, kapag nabibigay ko po ng maayos at mabilis yung pagkain ng customer, kapag nasa-serve ko po hanggang wala kahit anong buhok or anything. Ano pinaka-naging ng kumpanya mo ang kasiyahan ng customer? Pinapagantinin ko namin ng maayos at malinis yung mga pagkain na isiserve namin sa amin. Then para po pag kumain sila, magkakaroon po sila ng kasiyahan sa mga pagkain na isiserve namin sa amin. Number 5,
Ano sa tingin mo ang pinakamahirap na bahagi ng pandemic? Para sa akin po siguro, kapag hindi namin prepare ng maayos or naubos yung stock ng pagkain na isi-serve namin sa customer. Then magagawa po kasi sa oras mo hindi po kami makapag-set ng mga Anong mga problema ang naranasan mo sa iyong mga kapwa-empleyado? Paano mo yung Kapag hindi po kami nagkakasundo then nakawalan po ng cooperation sa bawat isa sa kanilang mga gawa. Kapag ganun po, sinasabi po namin agad sa manager namin para bumayos sa Nag-enjoy ka ba magtrabaho sa industriya ng pagkain? Lalo na pag nakikita mo yung mga customer mo na masayang pinakain yung pagkain na sinusunod po ng maayos sa kanila. Anong payo ang maibibigay mo sa mga estudyante tulad ko na nagbabalak na magkaroon ng karera sa industriya ng pagkain? Siguro po yung magbibigay ng payo sa kanila, dapat i-all nila, then tapos po ready po sila sa mga posibilidad mangyayari sa loob ng food industry or business.